Isang mapagpalang umaga po, una't lalo't higit sa ating Panginoon at sa bawat isa. Tayo po ay magpasimula sa umagang ito na magbababad tayo sa presensya ng Panginoon sa pag-awit at sa pakikinig ng Kanyang salita. Sisimulan po natin yung araw na kapiling ng Panginoon. Sige po, awitan po natin ang ating Diyos. Awitin po natin, O Diyos, sa pananalangin ko. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo ko na manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. Minsan pa po, O Diyos. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo ko na manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak ay namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siya'y dakila sa lahat, siya ay Diyos. Minsan pa po sa simula. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo ko na manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak ay namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siya'y dakila sa lahat, siya ay Diyos. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak ay namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siya'y dakila sa lahat, siya ay Diyos. Sa huling pagkakataon po. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak ay namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, siya'y dakila sa lahat, siya ay Diyos. Siya'y dakila sa lahat,
Hallelujah, napakabuti ninyo aming Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo aming Diyos. Napakabuti niyo, Panginoon, sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkakasala. Panginoon, ang pag-ibig niyo ay nananatili at ang katapatan niyo ay nananatili. Panginoon, Lord, kayo tapat sa inyong mga pangako, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo sa umagang ito. Panginoon, kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Panginoon, Lord God, anuman po yung karumihan, Panginoon, kasalanan, Panginoon, na aming nagawa, Panginoon, sa aming pag-iisip, sa aming pananalita, Panginoon, lalo tingit sa aming mga kilos, Lord God, Panginoon, patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, naway linisin po ninyo kami ng inyong banal na dugo, O Diyos, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, that you give us yung pangunawa, Panginoon, nagmumula sa inyo, Panginoon, tanging kayo nga lamang po yung makapagtuturo sa amin, Panginoon, upang maunawaan namin yung mga salita na aming maririnig sa umagang ito, Lord God. At sa mensahera, Panginoon, na inyong gagamitin sa umagang ito, Panginoon, kayo po yung tumayo sa kanyang harapan, O Diyos, langisan po ninyo ang kanyang mga labi at tanging mga salita lamang po ninyo ang maihayag, Lord God, sa buong gawain po na ito, Panginoon, Lord God. Kayo lamang po nawa ang aming maparangalan at mapapurihan, Lord God. Dinideklara na namin, Panginoon, yung katunggumpayan nito, wala po, Panginoong mga interruption sa signal, Panginoon, Lord God, at anumang gawa ng kaaway ay tinatalian namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakapakinig na ng salita ng Diyos. Ihanda na po natin yung ating mga puso at sarili. At tinatawagan ko na po ang ating pong mensahera, Pastora Juliet Cervantes. Amen po rin po, Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaralan po ng banal na salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng John chapter 15 verse 7. John chapter 15 verse 7. Kayo pong nakita, ganito pong sinasabi. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay nanatili sa inyo, ipagkakalob ko ang anuman hilingin ninyo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Lord, sa oras po na ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri, Panginoon. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, ang pagsama mo, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos, sa aming pag-aaralan ng iyong banal na salita, O God. Nawa, Panginoon, ikaw yung aming maitaas, ikaw yung aming maluwalhati, Panginoon, sa umaga na to. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong mga anak na makikinig, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng malawak na pangunawa, sapagkat alam namin, Panginoon, na mayroon ka nais sabihin sa amin ngayong umaga na to, O Diyos. Hallelujah. Nawa, hindi po masayang yung time na ilalaan namin sa pakinig ng banal na salita, na hindi po namin ito mauunawaan. At anumang gawa ng kaaway, amin po binawasak in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito pong ating talatang binasa, ipinamagatan ko pong gantimpala ng pananatili kay Kristo. Ano po ba ibig sabihin ng gantimpala? Ito po ay reward o natanggap na regalo. Sa ibang salita po ay premyo. Di po ba? Kapalit o kabayaran ng iyong ginawa. Isang premyo na ipinagkaloob sa isang tao na may nagawang mabuti. Amen. Parang kabayaran sa isang bagay na ginawa mo, pinaghirapan mo, bagay sa nagawa mo na pinaghirapan mong tapusin. Halimbawa sa isang paligsahan, sabihin na natin singing contest, tulad po ni kilala niyo po si Sarah J, no? Si Sarah Geronimo. Si Sarah Geronimo po ay isang singer, di po ba? At bago siya nakilala, siya po ay lumaban sa Star for a Night 2003. 14 years old pa lamang po siya ng mga time na yon. At dahil sa kanyang magandang boses,
na-perform niya ito ng maganda, maayos, nabigkas niya yung mga lyrics ng malinaw, siya po ay nanalo at nagkaroon siya ng reward, nagkaroon siya ng gantimpala. At alam niyo po yung gantimpala na yun, ang kanya natanggap, imagine, 1 million, di po ba? Napakalaki. At hindi lamang po yun, may bonus pa po binigay sa kanya. Nagkaroon siya ng kontrata po sa Viva. So everything po na ginagawa natin sa Panginoon na mabuti, tayo po ay nagkakaroon po ng reward, di po ba? Tulad na lamang po ng mga napapanood natin sa TV. Kadalasan po nakakatanggap na reward ng mga napapanood natin sa TV ay yung mga may mabubuting puso, di po ba? Ako po ay madalas manood sa TV tulad po kay Idol Rapid Tool po, sabi nga. Madalas marami siya binibigyan reward dun sa mga taong nakakapulot ng malalaking halaga at ibinabalik po yun sa may-ari na wala pong bawas. So dahil sa mabuti nilang gawa, sila po ay nagkakaroon po ng reward, di po ba? Sa madalit salita, kapag narinig na natin ang salitang gantimpala, ang pumapasok po sa ating isipan ay blessing agad, di po ba? Which is totoo naman po, di po ba? Pag sinabing gantimpala, blessing, di po ba? Sabi po sa talata nating binasa, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita kayo mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. May gantimpala pong ipagkakaloob ang Diyos sa atin kung tayo po ay mananatili sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Ano-ano po ba yung mga gantimpala po na yun? Una po, ipagkakaloob ng Panginoon ang anumang ating hilingin. Sabi po doon sa verse 7, hilingin ninyo anumang nais ninyo at ipagkakaloob ko sa inyo. Grabe po ang Panginoon, ano po? Sabi niya, hilingin ninyo anuman ang nais ninyo. Ano ba yung mga naisin po natin? Di po ba napakarami nating naisin? Simple lamang yung pinagagawa ng ating Panginoon. Ang manatili lamang sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Lahat po ng gusto natin ay ipagkakaloob po yun sa atin ng Panginoon. Marahil gusto ko ng magandang bahay, magagarang sasakyan, maraming damit. Kaya ipagkaloob po yun sa atin ng Panginoon kung tayo po'y mananatili. Marami po tayong kailangan sa Panginoon. Amen. Hindi po ba? Lahat tayo, marami tayong kailangan sa Panginoon. Marami tayong mga panalangin na hindi pa nabibigyan ng katugunan. Mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Mga bagay na gusto mong meron ka. Ang sabi po sa talatang ating binasa, kung tayo mananatili sa Kanya at sa Kanyang mga salita, kapatid, mapapasayong lahat ng yan na nais mo. Ipagkakaloob yan ng ating Panginoon. Ipamuhay lang po natin ang Kanyang mga salita at mag-stay po tayo lagi sa Kanyang presensya. Alam niyo po, kapag nasa Panginoon tayo, huwag na nating hangarin pang mawalay sa Kanyang presensya. Lumalakad na tayo sa magandang daan, sa carpeted na daan. Huwag na nating hayaang lumakad pa tayo doon sa baku-bakong daan. Ako po'y nagtataka doon sa mga taong nakilala na si Kristo. And yet tumatalikod pa sa presensya ng ating Panginoon. Samantalang ang sarap-sarap sa presensya po ng ating Panginoon, di po ba? Bakit kinakailangan pang tumalikod? Bakit mas gusto mo pang lakaran yung mga baku-bakong daan? Amen? At ang pangalawa pong gantimpala na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ay lulubusin ng Panginoon ang ating kagalakan sa pamagitan ng pagkakaloob sa atin ng Kanyang kagalakan. Sa verse 11, makikita po natin to. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyong kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Ito po yung tinatawag na internal joy. Hindi simpleng kagalakan lamang. Hindi yung natuwa ka lamang. Ito yung pang matagalang joy, internal joy. Sapagkat ang kagalakan nagmumula sa Panginoon ay hindi mo ito kayang ipaliwanag. Amazing joy. Sino po ba ang nakaranas na ng amazing joy na ito na nagmumula po sa ating Panginoon? Na-experience mo na ba ito? Alam niyo po, ma-experience niyo lamang po itong internal joy na ito kapag tayo po ay nakatulong sa ating kapwa. Kapag tayo po ay nakapag-akay ng kaluluwa sa paanan po ng ating Panginoon. Kapag naipakilala po natin si Kristo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, mga kapitbahay,
Di ba yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon, ay hindi mo yung maipaliwanag kasi nakapag-akay ka ng kaluluwa at hindi lamang ikaw yung natutuwa. Sabi nga, libo-libong anghel sa langit ang nasisiyahan at nagkakatuwaan dahil sa mga kaluluwa na yun na napatanggap mo sa ating Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam, yung nakatulong ka sa iyong kapwa. Tulad na lamang doon sa isang kapatid na gustong depressed na siya at gusto na niya magpakamatay. And then dumating ka sa buhay niya, na-share mo siya ng Word of God, and then nabago yung kanyang pananaw, nakakilala siya sa Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam na ginamit ka sa kanya para makakilala siya sa ating Panginoon, para mabago yung mali niyang pananaw, di po ba? Napakasarap po ng hindi mo mapaliwanag. Yun lamang sa mga senior citizen, kapag ikaw ay nakapagbigay ng tulong sa kanila, lalo na po nung nagdaang pandemic, di po ba? Dito po sa church, bagamat hindi po ganun kalaki income namin, talagang isang kagalakan dito sa amin, yung makatulong kami doon sa mga kapatid natin na talagang walang-wala at hindi man sila mga miyembro ng church na to, ay talagang pinilit nating makapag-abot ng kahit konting tulong. Alam niyo po yung kagalakan na ramdaman namin dito sa church ay talagang ganun na lamang. Bagamat kami din po ay nangangailangan ng time na yun, pero mas pinili po namin na tulungan yung mga kapatid natin ito sapagkat alam natin na tayo mga anak ng Diyos ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Imagine, natagpos nga natin yung mga almost 8 months na ang lumipas na ganito yung sitwasyon. Pero kailanman hindi tayo pinagkulang ng ating Panginoon, di po ba? Sa church, ilang months ang walang gawain, stop ang gawain. Ang mga lingkod ng Diyos ay wala pong income, walang pinagkukunan. Pero kailanman ay hindi kami nabayaan ng ating Panginoon. Amen? And then, number 3 po, na gantimpalang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon dito po sa talatang ating binasa, pinagbubulay-bulayan ay ituturing niya tayong mga kaibigan, best friend forever. Amen? Sa verse 15, sabi po doon, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko na kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Dahil sa tayo po ay kaibigan na ng Panginoon, lahat ng sikreto tungo sa productive and fruitful life ay sasabihin ito at ituturo po ito sa atin ng ating Panginoon. Masarap maging kaibigan si Kristo kumpara po sa mga kaibigan natin dito sa sanlibutan. May mga pagkakataon na hindi nila tayo pakikinggan. May mga pagkakataon na iiwanan din po niya tayo at mawawala din po sila. Naalala ko po yung mensahe ng pastor kahapon. Mayroon po kasi kami dito ng 2 kabataan na talaga napaka-generous ng kanilang puso. Marami silang mga kaibigan, mga believer at mga unbelievers. Subalit nung sila po ay magkasakit na hospital sila, tinanong sila ng ating pastor, sino sa mga kaibigan nyo, mga best friend nyo ang nakaalala nung kayo ay nasa hospital? Ang sagot po nila ay wala po. Pero ang mga anak ng Diyos, mga kapatid nila dito sa bahay-sambahan na to, mga kapatid nila kay Kristo, ay ipinanalangin po sila at sila po ay dinalaw. Di po ba? Napakasarap kaibigan ng ating Panginoon. Sa maraming pangako po, Panginoon, sa atin at yun ay handang gawin ng Panginoon kung susunod po tayo sa kanyang mga pinagagawa. Di po ba? Hindi po tayo lugi kung susunod po tayo sa pinagagawa ng ating Panginoon. Dito nga sa pinagagawa sa atin ng Panginoon, simple lamang po So, manatili lamang daw po tayo sa kanya at sa kanyang mga salita. Ibibigay niya ano man yung nais ng puso po natin. Di po ba? So, hindi po tayo lugi. Nung kami po ay may business, nung kami po ay hindi pa nag-full time po sa ating Panginoon, ang oras po natin sa ating Panginoon ay nababawasan because sa business nga po na yun. Hindi ko naman po sinabi na hindi na kinakailangan business sa isang lingkod ng Diyos. Hindi ko po sinasabing ganun. Sa sitwasyon po namin, may mga pagkakataon na yung oras namin sa Panginoon ay nakukuha pa ng business na ito. At hirap pa po yung aming isipan at ang aming katawang lupa. Samantala't ngayon na sumunod kami sa Panginoon, na sabi niya, manatili kayo sa akin at sa kanyang mga salita, alam niyo po, napakaginhawa po ng pakiramdam. Hindi hirap yung isipan mo, hindi hirap yung katawang lupa mo, yung kinikita mo noon, naginhawa ka, yung mga gustong bilhin, ng mga time na nasa business ka,
Ngayon ay binibigay pa rin naman sa amin ng ating Panginoon. Nakakapag full time pa po kami sa Kanya. At yung oras na yon ay hindi po nababawasan. So hindi po tayo lugi kung tayo po ay mananatili sa ating Panginoon. Di po ba? Napakasimple. Manatili ka lamang at ang aking mga salita. Di po ba? Sapagkat kailanman ay hindi naman tayo hinayaan ng Diyos na maghirap. Hindi gusto ng Panginoon kanyang mga anak ay naghihirap. Di po ba? Minsan nami-misinterpret lamang po natin. Akala natin hindi tayo mahal ng Diyos dahil sa mga dinaranas po natin mga pagsubok. Hindi po lahat ng daan na ating lalakaran ay maayos at patag. Di po ba? Mayroon din namang rough road. Mayroon din namang liko-liko. Pero hindi po ibig sabihin nito ay wala nang hangganan ang pangit na daan na yon. Hindi po pahihintulutan ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak na lagi pong pangit ang ating dadaanan. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, manatili ka sa akin at sa iyong mga salita at lahat ng iyong hilingin ay pagkakaloob ko sa Kanya, sa inyo. Sa kabila ng mga pangit na daan na iyon, magpatuloy lamang po tayo sa paglalakad. Never give up, whatever trials comes. Ano man po yung mangyari, magpatuloy lamang po tayo sa ating Panginoon. Sabi nga sa isang kanta, ano man mangyari, maglilingkod pa rin sa iyo. Sapagkat sa dulo ng daan na ito ay may gantimpala po mula sa Diyos ang nag-aabang po sa atin. Amen. Bakit po ginagawa natin ang mga bagay na ito? Bakit nakikinig tayo ng salita ng Diyos? Bakit sumasamba tayo? Bakit pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos? Sapagkat mayroon pong gantimpalang naghihintay sa atin mula po sa ating Panginoon. Amen. Hindi ko nga po maintindihan yung mga tao na talagang lumilihis pa sa presensya po ng ating Panginoon. Samantala, ang sarap-sarap sa presensya po ng ating Panginoon. Di po ba? Sabi ko, nung kami nasa business, hirap na hirap ang isip ko noon. Hirap-hirap sa mga tauhan, kasi ang business po namin noon ay footwear. At tumitingin kami ng pastor sa mall, ng mga design, ganyan, paggagawa namin, ganyan. Tapos, hirap pang maghanap ng mga manggagawa, problema mo, lahat. Pero nung pinagkaloob namin sa Panginoon, pinagkatiwala namin sa Panginoon ang lahat ng bagay at nag-concentrate po kami sa Kanya. Alam niyo po, yung nararanasan namin nung kami may business, yung ginhawang nararanasan namin nun, hindi po yung hirap, ay nararanasan po namin yun at hindi pa po kami hirap. Amen. Ang lihim na panalangin tinutugon ay ang pananatili kay Kristo. Naniniwala po ba tayo doon? Kung gusto natin tugunin yung ating panalangin, ay manatili tayo kay Kristo. At habang tayo ay namumuhay ng malapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng Kanyang mga salita, ay higit pa or the more na nagiging mabisa po ang ating mga panalangin. Sabi po doon sa John 14:13, anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Sasabi doon, anuman hilingin ninyo sa aking Ama ay gagawin ko. Gaano po kaginhawa po nun upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. At sabi din po doon sa John 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatili nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Hindi po tayo magtatagumpay kung tayo po ay nakahiwalay po sa ating Panginoon. Hindi tayo magiging successful. Maging ang mga business po natin, maging mga planuhin po natin, kapag tayo po ay nakahiwalay sa Panginoon, hindi po ito magiging successful. Marahil sa umpisa, okay yan. Pero later on, babagsak ka din. Kasi hindi ito nakakonect sa ating Panginoon. Every time, everything na gagawin po natin, kinakailangan ay nakakonect po ito sa ating Panginoon. Kinakailangan ipanalangin po natin ito ng mabuti para po maging successful po tayo. May mga pagkakataon kasi na kapag binigay na ng Panginoon yung gusto nila, nawawala na sila. Nawawala na yung pananatili nila sa ating Panginoon. Nagpo-focus na sila dun sa bagay na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya minsan, pag tumatagal, nawawala din po yung mga bagay na yun. At nagtatanong sila sa ating Panginoon,
na hindi naman kinakailangan, madami ang Panginoon sa mga bagay na yon. Pero dahil sa kagagawan po ng bawat isa sa atin na hindi pananatili sa kay Kristo, ay nangyayari po yung mga bagay na yon. So napakainam po ng pananatili po sa ating Panginoon. Everything, every time, lalo na sa kapag tayo po ay nagpaplano sa buhay po natin, maging sa ating pamilya, kinakailangan ay nandun lagi ang panalangin, nandun lagi ang presensya ng ating Panginoon. Ang pananatili po sa Kanya ay wag mawawala po ito sa atin at ipamuhay po natin ang Kanyang mga salita sapagkat ang mga salita po ng ating Panginoon ay nagpapalakas po yan ng ating espiritu, nakakatulong po yan sa atin upang ang kaaway ay hindi po makapasok sa buhay po natin, hindi makagawa, hindi tayo maagaw sa pananatili natin kay Kristo. Amen. Pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po itong talata na to, napakasimple lamang po niya at napakasarap pong pagbulay-bulayan sa totoo lamang po sapagkat kung magagawa lang na po natin, minsan may marami tayong kahilingan sa ating Panginoon, marami tayong gusto sa buhay po natin at nagtatanong tayo sa Panginoon, bakit naglilingkod naman ako sa Panginoon, ginagawa ko naman yung mga bagay na dapat gawin ko, pero yung hinihiling ko sa Panginoon, yung mga panalangin ko, bakit hindi pa ito nagkakaroon ng katugunan? Kapatid, marahil meron kang mali. Meron pong mali doon sa bagay na ginagawa po natin. Dito po sa John 15:7, ang sabi lamang dito ng Panginoon, kung mananatili kayo sa akin at sa aking mga salita, mahirap po bang manatili sa ating Panginoon? Alam niyo po yung mga kapatid natin na hindi pa nakakilala sa kay Kristo. Kung atin lamang pong pagbubulay-bulayan sa kanila, kung atin lamang pong ipapaliwanag ng maayos itong talata na to, ay marahil ay hindi tayo may hirapang akayin sila sa paanan po ng ating Panginoon. Sapagkat hindi lamang po tayo ang may gusto ng mga bagay na nais natin. Pati rin sila, marami rin silang gusto na hiniling sa ating Panginoon. Pero para masunod po natin yung mga bagay na yun, para maibigay po sa atin ang ating Panginoon, ang pinagagawa po ng Panginoon ay manatili lamang po tayo sa Kanya. Amen? Sabi nga din, ang lihim ng panalangin, tinutugon ay ang pananatili kay Kristo. Marahil, lagi ka nananalangin sa Panginoon. Pray ka ng pray, at halos isa lang yung pinag-pray mo. Bakit hindi pa ito pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon? Ang tanong, nananatili ka ba sa ating Panginoon sa Kanyang mga salita? Baka nananatili ka lamang sa mga panalangin na yun. Dahil paulit-ulit mo yung dinudulog sa ating Panginoon. Kapag ang mga bagay na yon ay hindi pa tinutugon ng Panginoon, magtanong ka na sa sarili mo, Panginoon, ano po ba ang pagkakamali ko? Panginoon, ano po ba yung mga dapat ko pang gawin? Pinasasabi dito sa atin ng Panginoon para masunod yung mga bagay na gusto mo. Manatili lamang po tayo sa ating Panginoon at sa Kanyang presensya. Ano man yung hilingin natin ay pagkakalob ito sa atin ng Panginoon. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Patuloy niya tayong pinapaalalahanan. Patuloy niyang pinalalakas ang ating spirit sa pamamagitan po ng mga salita na to. Yun po yung mga bagay na nais iparating po sa atin ng Panginoon sa umaga nito. Yung mga gantimpala ng pananatili kay Kristo. Una po, pagkakaloob niya naman ang hilingin po natin. At pangalawa po, lubos na kagalakan ay ibibigay po niya sa atin. At ang pangatlo po ay maging best friend po natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mong aming pinagbulay-bulayan sa gabi na to, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa iyong mga salita, Panginoon, upang yung mga gantimpalang iniabang mo sa aming Panginoon ay makamit po namin. Lord, yung mga kapatid namin, Panginoon, na naliligaw ng landas, nawawala sa iyong presensya, tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na makabalik sila sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa mga salita mo, ang pinagbulay-bulayan. Salamat sa iyong mga anak, ang tinig. Ngayong umaga na ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, sa maghapon na ito, ikaw yung makasama namin, ikaw yung maitaas namin, makita sa mga gawa namin, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Lord, maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming pong salamat. Tapos na po ang ating devotion.